Positive Day, Gilibers. This is Dr. DG Disunga from Again Gains Project. Magandang Thursday morning, Wednesday morning pa lang sa ating lahat, sa lahat ng mga Gilibers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. DG Disunga. Alright, so Wednesday, bago tayo pumasok, habang tayo naka-violet. Okay, open-minded ka ba? Yan, di ba lagi natin narinig yan when somebody wants to invite us for a coffee and they will be introducing business. So, ang tanong nila sa iyo ay open-minded ka ba, di ba? So, in the real sense of it, gusto ko rin siyang itanong sa iyo ngayong umaga. Open-minded ka ba? Yan. So, dapat kasi tayo open-minded for your success. Alright? So, kung di tayo magiging open-minded, kagaya ng vlog ko kagabi na na-upload ngayon, pag di ko open-minded, magiging kang ordinary lang. And yung buhay na ordinary, syempre ayaw natin na ordinary life lang, di ba? So, kailangan natin extraordinary. So, para maging extraordinary ka, isa sa mga paraan ay be open-minded. So open-minded ka ba? Alright? So, Doggy, paano ba maging open-minded? Hindi kasi ako open-minded eh. I always reject invitations. I always reject new things and everything sa paligid ko. So, pag tayo nagre-reject lagi, hindi tayo open-minded. Lagi lang tayo nakakapit sa what you believe na tama, what you believe na yun ang dapat mong gawin, mga itinuro sa atin all time, long time ago. So, kung yan lang pinaniniwala natin, you're not open-minded, yung success natin medyo malayo-layo. Medyo marami tayong bubunuin para marating natin yung ating success. Okay? So, be open-minded. How? Number 1. So, there are 6 things na dapat natin gawin para tayo maging open-minded. Number 1, try new things. So, subukan natin mga bagong bagay sa buhay natin for our success, alright? So, isipin mo na lagi, sa lahat ng mga bagay na gagawin mo sa buhay mo na bago, eto, baka maging daan to ng success ko. That's your motivation, and that can be your reason, and that's a good reason, and that's enough, okay? That's enough reason para mag-try ka ng bagong bagay, okay? Yun na lang maging reason mo, baka mag-open to, baka di sa opening, para yung success. Remember, sabi ko nga, dapat lagi nating yung reason natin. You should know your why, di ba? You should know your reason para kaya mong gumawa ng mga bagong bagay. Like, tayo ngayon I wake up 4:20. That's too early. Too early for me. Before kasi, nung ordinary lang yung buhay natin, alas 6 lang tayo nagigising. So, the difference ng 1.5 hour ba? 1.5 hour. Di ba? But I was able to manage it because my reasons are strong. Okay? Mas mataas yung reasons ko ngayon to wake up earlier than before. Ganun lang naman yung logic niyan eh. So, trying new things. So, siguro you need to watch new movies ngayon, di ba? Like nung sana nanood tayo, How to Train Your Dragon, di ba? So, meron tayong mga napupulot na mga aral sa buhay, di ba? Try to spend for, for what you feel like or things that will make you feel good, di ba? So, para mo naman, ay, masarap pala pagka nagsusot ka ng mamahalin, no? Di ba? So, baka mamaya mag-aspire ka na ay, kailangan marami pala akong pera para masuot ko itong mga gusto ko. So, something like that. Okay? So, try to walk outside kung gusto maging kumuha ka na o makipag-usap ka sa ibang bagay, di ba? Sa ibang tao. So, you have to try new things. So, kung lagi dyan ka lang nagpapagupit, ngayon sa iba ka na magpagupit, di ba? Baka may marinig ka something, may inspire ka from other people na may marinig kang conversation, di ba? Sometimes nga, it takes one conversation to change our life, di ba? Isa pag may narinig tayo, ay, no concept yun pwedeng gawin yun, di ba? So, what else? So, try to eat lunch once in a while na outside. So, pwede kang kumain ng Starbucks, diba? So, mag-coffee ka sa Starbucks, mag-lunch ka somewhere. So, always try to do new things sa buhay mo. Baka kasi, yan yung hinihintay natin na spark ba? Kailangan kasi may bago kong gawin para ma-spark ka man lang, makakita ka ng kahit konting inspiration lang sa buhay mo para mabago naman ang buhay mo, di ba? Para ma-inspire ka naman, okay? Kahit maliit na inspiration lang, alright? Number 2, okay? Be interested to new topics, okay? So, dapat maging interested ka na sa ibang pinag-usapan, di ba? Hindi puro artista, hindi puro politics, di ba? Okay lang naman politics kasi alam natin nangyayari. Pero dagdagan mo naman, be interested to tourism, topics like golf, sports. So, di ba, may mga natututunan din tayo mga life story ng mga
mga rich athletes na ngayon, mahirap na. So, may mga lessons sa buhay yan. So, like kagabi, I was watching Chinkitan. Ayan, nanonood din po tayo ng YouTube ng iba-ibang mga tao, di ba? Parang ako tayo sabi niya, binanggit niya I think it's Dennis Rodman. Yeah, si Rodman. Dennis nga ba? I don't know Basta si Rodman, dating mayaman, di ba? Pero because of overspending, naghirap siya. So, lessons in life. So, if you are interested in new topics, handahin mo rin lessons na, mapupulot, di ba? And who knows, sa mga new topics na yan, magkaroon ka ng idea ng negosyo, di ba? Magkaroon ka idea ng investment, may gagayahin kang ibang bagay. So, try, be interested to different topics, okay? And number 3, para ka maging open-minded for your success, okay? You had to meet new people, okay? So, be open to new invitations, di ba? So, be interested. May bisita kayo, kapatid mo, makipagkwentuhan ka, baka mamaya, yung bisita nyo na yun, maging client mo pa in the near future, di ba? So, hindi natin masabi. So, napakadaming mga bagay na, or mga bagay na dala, new things na dala ng mga tao sa paligid natin. So, you have to meet new people. Sino ba yung mga tao na yan na nandiyan lang sa paligid? And I myself, ang dami kong na-meet na tao na nakapagpabago talaga sa buhay ko. Nag-increase ang aking finances, lumawak ang ating pananaw sa buhay because of the new people na naririnig natin, nakakausap natin. Diba? I was inspired by different speakers na mag-speak lalo. Diba? I was inspired by one author, kaya ako lalo nagsulat ng libro ko. So, you have to meet new people. Diba? So, hindi puro, kung ikaw na may estudyante, hindi puro kaklase mo lang, best friend mo lang kausap mo for your life, for all your life, siya na lang kausap mo, di ba? So, kailangan meron ka rin ma-meet na new people, di ba? Kaya yung mga estudyante dyan, actually, nakapag-coach na po ako ng 3 estudyante. 4, 5. So, pwede nyo ako maging coach. Yung mga OFW natin, yung mga anak nyo na estudyante, pwede nyo pong ipa-coach sa akin so that as early as now, open na natin yung kanilang isipan sa new things, maging open-minded na sila, okay? And number 4, be open-minded for your success. How to be one? You try new investment. So, kung matured ka naman na, nag-invest ka na, try to, explore. That's the reason ba't hindi ako naglagak ng pera sa Pag-ibig MP2. Though Pag-ibig MP2, I like it. Kaya lang, sa estado ko kasi medyo, I want to try new things. Medyo matagal kasi naka-imbak ang pera natin dyan, 5 years. Pero kung ikaw naman ay ordinary employee, OFW, yan, that's best for you, okay? So, because I want to try new investment, I want to try new things. Okay? So, I want to try new investment scheme. How does it work? Diba? So, kung meron ka ng investment, like meron ka ng mga insurance, it's okay. Wala tayong problema dyan. But you can explore. Sabi nga natin, diversify. So, hindi lang dito sa Pilipinas, pwede ka rin mag-forex, pwede ka rin mag-real estate, di ba? Try to diversify your investment. Maging open-minded tayo. Bagamat natatakot tayo sa mga scam, pero hindi naman lahat yan scammer, di ba? Maging mapili lang tayo. Like, halimbawa, mag-invest ka sa co-op. Sabi ko nga, ang guidelines lang dyan, simple, isa lang. Dapat at least more than 10 years na yung co-op na pupuntahan mo. So, hindi pwede na 1 year pa lang kaka-start. So, may doubt tayo ng konti dyan. Tsaka medyo may struggle pa yan financially. And hindi lang financially, pati yung mga empleyado niyan, mga board of directors, may mga struggle. So, at least kung 10 years pataas, okay na sila. Diba? So, may mga guidelines lang naman. And if you want to try new investment, gusto mo patulong sa akin, Doc, pakitinan nga natin kung okay to. So, I can coach you. So, pwede kitang tulungan na pumili ng investment that's fit for you. Tawagan mo lang ako, 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, account Gigi Sunga, or may Viber na rin ako with the same number. So, marami nang nagme-message sa aking Viber. So, pwede na tayo, basta naka-online ka, kahit international, pwede tayo mag-usap or mag-message. Okay? And, number 5. Alright. Number 5, be open-minded for your success. Okay? Ride with the trend in business. So, kung ano yung trend, sabi nga ni Ty Lopez, you have to catch the trend para ka maging successful. Ano yung trend sa business? So, yan na yung ngayon eh. So, hindi na uso yung traditional. Sabi nga, kung napanood niyo yung sa FB na kumakalat, marketing, digital marketing na ngayon eh. Di ba? So, inilibing na daw yung traditional marketing method. So, try to catch the trend. Kahit ayaw man natin,
Eh, yan na yung trend ngayon. FB na talaga. Internet na talaga yung kailangan natin. At pipili ka na talaga ng platform to launch your business, to market your business. Talagang hindi pwedeng wala kang FB page if you are online seller. Hindi pwedeng wala kang hindi ka manood ng YouTube channel because yan yung nandiyan yung mga speakers, nandiyan yung mga trends na gusto natin sa yung business, di ba? So it can't be na mananatili ka sa traditional way, okay? So ride with the trend in business. Ano ba yung trend ngayon? Like, if you want to start your own business, uso ngayon, if you are surrounded with different schools, so mga frap, yan talaga, lalo ngayon yung mango, ano ba yun? Neng, mango, graham, something. So, yan yung trend ngayon, di ba? Yung mga nagtatanong sa atin. Lahat ng estudyante, kahit walang baon, baka bili lang yan, di ba? So, yan yung mga tinitingnan natin sa negosyo. So, you ride with the trend in business. Kung anong trend, di ba? Just go for it. If you are online seller, so yung mga nabibili ngayon, tingnan mo rin. So, nag-search ako one time, ang mga uso ngayon binibili sa online ay ano ba yun, mga gamit sa kusina. Yan, number 1 yung gadgets. Hindi mo number 1 ang kusina, pero kasama siya sa at least top 5 gadgets. And maternity dress ata yun, and babe kids dress. So, yun yung mga trends. So, dapat alam natin yan. Try to do your research, alright? And number 6, open-minded ka ba? Di ba? For your success, paano ka maging open-minded? Number 6, try to meet or to get a mentor or a coach. Yan. So, ako nagvo-volunteer na. I can be your coach. So, it's, that's a sign of being open-minded. Yung merong someone that is guiding you. Kasi, para yung mga actions mo, decisions mo, directed na. You are now an intentional businessman, an intentional investor. Kasi alam mo na, tiyak na yung mga gagawin mo, tiyak na yung mga kilos mo. And I can guide you with that, okay? Like kagabi, katatapos natin mag-coach kagabi kay Ma'am Ira from Japan. Hello, Ma'am Ira. So, pinlano namin future niya. In 5 years, uwi na siya dito sa Pilipinas. What business partnership yung dapat niya lang salihan, di ba? Saan siya mag-invest? So, napag-usapan namin yan for more than 1 hour ni Ma'am Ira. So, ngayon, nakaplan na, at least alam niya na, anytime na umuwi siya, meron siyang investment plus meron po siyang negosyo. Alright? So, yan yung mga ways on how to become open-minded. Okay? So, tanong ko, open-minded ka ba? If not yet, maging open-minded ka na. Okay? So, if you need me, I am your wealth coach, so tawagan mo lang ako sa aking number. And by the way, doon sa mga gusto mag-start ng real estate investment nila, meron tayong binibenta may nagpapatulong sa atin sa Tagaytay, meron sa Midland. Ayan, so may lote po dyan. Plus sa Baguio, meron din silang condo na binibenta. And if you want, ang tawag dito, freezer van. So doon sa mga gusto magnegosyo ng frozen goods, so tawagan nyo lang si Tita V, 0917-8855-662. O kaya, kontakin mo ako, connect ka sa kanya. And if you need overrun supplies, so kay Ma'am ano naman tayo, Isabel, sa Malolos, Bulacan, message mo ako, ipo-connect kita kay Ma'am Isabel. Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, OFW, o kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!